Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras ng di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, iniakambing ni Jesus ang kanyang muling pagdating sa panahon ni Noe. Isang panahon kung kailan abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain hanggang biglang dumating ang baha. Hindi masama ang magtrabaho, magplano at mag-enjoy sa buhay. Ngunit nagiging delikado ito kapag nawawala na ang ating pagbabantay at pagkilala sa Diyos sa gitna ng lahat. Ang hamon ng talata ay malinaw. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Hindi ito panakot kundi paanyaya. Paanyaya upang mamuhay ng may layunin, may kamananan at may pagkilala na lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay may kahulugan sa harap ng Diyos. Minsan, nasasanay tayong umikot lang sa araw ng trabaho, problema at responsibilidad. Ngunit paalala ni Jesus na ang tunay na mahalaga ay ang kalagayan ng ating puso. Handa ba tayo? Naghahanda ba tayo? Nabubuhay ba tayo ng may pananampalataya, pag-ibig at pagsunod? Ang pagiging handa ay hindi dramatikong kilos. Ito ay araw-araw na pagsubaybay sa katapatan, kabutihan at paglapit sa Diyos, sapagkat ang Panginoon ay dumarating hindi lang sa wakas ng panahon, kundi sa bawat sandali na hinahayaan nating Siya ang maging sentro ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po kaming maging handa sa iyong pagdating. Hindi sa pamamagitan ng takot kundi sa pamamagitan ng isang pusong tapat at sumusunod. Sa gitna ng aming mga gawain at alalahanin, paalalahanan mo kami na ikaw ang tunay na layunin ng aming buhay. Linisin mo ang aming puso, palakasin ang aming pananampalataya at gabayan mo kami sa araw-araw na paggawa ng mabuti. Naway sa bawat hakbang, makita ka namin at maramdaman ang iyong presensya. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.